Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development, pinabalitang 24 na Chinese vessels ang nakadeploy sa Ayungin Shoal, Second Thomas Shoal, nitong mga nakaraang araw habang nakaabang ang Philippine Resupply Mission. Ano at sino ang nasa likod ng setup na ito? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating soberanya at sa susunod na hakbang ng gobyerno? Importante ito hindi lang sa mga sundalo natin kundi para rin sa bawat Pilipino dahil nakatali dito ang ating karapatan sa ating sariling teritoryo. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Una, alamin muna natin, ano ba ang Ayungin Shoal? Kilala rin ito bilang Second Thomas Shoal, isang reef na parte ng Spratly Islands. Malapit ito sa Palawan at malinaw na sakop ng ating exclusive economic zone. Noong 1999, ginawa ng Pilipinas ang isang strategic move. Pinagdesisyonan ng ating gobyerno na e-ground ang BRP Sierra Madre sa mismong shoal. Hindi ito simpleng aksidente, talagang sinadya para magsilbing military outpost, at hanggang ngayon ay doon naka-station ang ilang tropa ng Philippine Marines. Sa madaling salita, ito ang ating physical na presensya para maipakita na atin ang lugar. Pero simula noon, paulit-ulit nang nagkakaroon ng tensyon sa lugar. May mga insidente ng harassment mula sa Chinese Coast Guard at Maritime Militia. May mga pagkakataong gumamit ng water cannon, may mga pagkakataon ding halos binangga ang supply boats ng Pilipinas. Noong nakaraang taon at maging ngayong 2025, ang Ayungin ay parang naging barometro ng relasyon ng Pilipinas at China. Kapag maayos ang resupply, ibig sabihin may konting diplomatic space. Pero kapag biglang dumami ang Chinese vessels at nagiging agresibo, nagiging malinaw na pinaparamdam nila ang kanilang kontrol. Sa madaling salita, ang Ayungin Shoal ay hindi lang isang reef. Isa itong test ng sovereignty at political will ng Pilipinas. Ngayon, ito ang pinakabagong balita, nitong September 5, 2025, nakitang 24 na Chinese vessels sa paligid ng Ayungin Shoal. Ayon sa ulat ng ating militar, ilang araw na silang nandoon, nakapwesto, at tila nakabantay. Ang timing nito ay napaka-importante. Dahil inaasahan na may paparating na resupply mission para sa BRP Sierra Madre, malinaw na parang gustong ipakita ng China na handa silang hadlangan o bantayan ang anumang galaw ng Pilipinas. Bukod dito, sinabi ng mga maritime observers na may dalawang Chinese Coast Guard ships na halos nakikipaglapit sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Para bang binabantayan ng bawat kilos, halos face-to-face na ang distansya. Sa isang banda, ito ay psychological pressure, sa kabilang banda, isa itong show of force. Ang problema, dalawa lang ang barko ng Philippine Coast Guard na nasa lugar, samantalang 24 ang bilang ng mga Chinese vessels. Kahit pa sabihin natin na hindi lahat ay combat-capable ships, malinaw na outnumbered ang ating puwersa. Pero sa kabila nito, nanatiling matatag at hindi umatras ang mga Pilipinong nasa lugar. Kung iisipin natin, hindi lang simpleng bilang ng barko ang pinag-uusapan dito. Mas mahalaga ang mensahe. Para sa China, ipinapakita nila na kami ang may kontrol dito. Para naman sa Pilipinas, kailangan nating ipakita na hindi natin basta-basta isusuko ang ating karapatan, kahit maliit lang ang ating presensya. Ito ang mismong dahilan kung bakit tinawag itong bantay sarado, dahil lahat ng kilos natin ay may kaakibat na pagsubaybay at pagpigil mula sa Chinese side. Ano ang ibig sabihin ng sitwasyong ito? Una, malinaw na pinapalakas ng China ang kanilang narrative na sila ang may kontrol sa buong South China Sea, kabilang ang bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay pagpapakita ng kanilang kapangyarihan na hindi lang nakatuon sa military, kundi pati na rin sa psychological warfare. Pangalawa, para sa Pilipinas, malaking hamon ito. Hindi lang logistics ang nakasalalay dito. Ang bawat resupply mission ay simbolo ng ating soberanya. Kung hindi natin may pagpapatuloy ang pagpapadala ng supplies sa BRP Sierra Madre, magiging tanong, paano natin ipagtatanggol ang ibang bahagi ng teritoryo kung dito pa lang ay hirap na tayo? Pangatlo, sa international community,
Isang test case ito, lalo na para sa ating mga kaalyado gaya ng United States at Japan. Alam nila na may kasunduan tayo sa depensa, pero kailan at paano ito magagamit kung patuloy tayong hinaharas sa ating sariling teritoryo? Pang-apat, may domestic dimension din ito. Sa loob ng Pilipinas, nakikita ng publiko kung paano hinaharap ng gobyerno ang krisis. Ang transparency at tibay ng paninindigan ay magpapalakas ng tiwala ng mamamayan sa institusyon ng militar at Coast Guard. Panglima, tandaan natin, ang resupply missions ay hindi lang tungkol sa pagkain, tubig, o gasolina. Ito rin ay tungkol sa moral support ng mga sundalong nakatalaga roon. Kapag naputol ito, hindi lang physical supplies ang mawawala kundi pati moralidad ng ating tropa. Ano ang posibleng gawin ng Pilipinas moving forward? Una, diplomatic pressure. Posibleng iakyat muli ito sa United Nations o sa ASEAN. Pero alam natin, limitado ang konkretong aksyon mula sa mga organisasyong ito dahil sa impluwensya ng China. Pangalawa, allied coordination. Pwede nating palakasin pa ang presence ng ating mga kaalyado sa rehiyon. Mga joint patrols kasama ang US at Japan ay isa ng opsyon na nakikita natin nitong mga nakaraang buwan. Pangatlo, continuous resupply. Hinding-hindi pwedeng tumigil ang ating resupply missions. Kahit gaano kahirap, ito ang simbolo ng ating paninindigan. Maaaring mas maliit ang ating fleet, pero mahalaga ang bawat mission bilang demonstration ng sovereignty. At pang-apat, public awareness. Kailangang alam ng mga Pilipino kung ano ang nangyayari. Ang transparency ng gobyerno at media coverage ay nagbibigay ng lakas ng loob at unity sa buong bansa. Kung titignan, wala namang madaling solusyon. Pero ang hindi pwedeng mangyari ay ang umatras tayo. Dahil kapag nangyari yon, mas lalo tayong mawawala ng leverage sa hinaharap. So mga kaibigan, eto ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Dalawa lang ang barko ng ating Coast Guard, humaharap sa 24 na Chinese vessels. Outnumbered pero hindi sumusuko. Ang tanong, hanggang kailan natin kayang panindigan ito? At anong suporta ang kailangan natin mula sa ating mga kaalyado at mismong mamamayan? Ang sigurado lang, hindi simpleng resupply mission ang nakasalalay dito. Ito ay laban para sa ating soberanya, laban para sa kinabukasan ng ating teritoryo, at laban para sa dignidad ng bansang Pilipino. Kung gusto nyo ng mas malalim pang analysis tungkol sa epekto nito sa ating foreign policy at ekonomiya, sabihin nyo lang sa comments para masundan natin sa susunod na episode. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito. Hanggang sa muli, at patuloy tayong magbantay para sa bayan.